Magandang araw pong muli ay mga minamahal nating mga kaibigan, mga kapatid, mga subscribers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Quarterly Review. Kami po ay muling nagagalak na kayo ay makasama ngayon. Medyo akala natin napaka-tagal na ng isang linggo pero ito na naman po tayo. Tayo po ay nasa ikapitong topic na may pamagat kong pinasigla ang pag-asa. Subalit, kagaya po ng ating naipangako sa inyo, ibabalik natin yung pag-greet natin sa inyo. Nung nakaraan, binati ko na po sila, pero ngayon po sila ay muli nating babatiin. Ang Basod Seventh-day Adventist Church po, sa pangunguna po ni Ma'am Lobel Hernandez Lavinia, ganun din po sa lahat po ng mga kasama niya sa church na ito. Magandang araw po sa inyo. Bagasbas Seventh-day Adventist Church, ang Vinson Seventh-day Adventist Church, ang Poof Kapitan San Pascual, Batangas Seventh-day Adventist Church po, ang Kumba Seventh-day Adventist Church, ang Batangas din, Project 8 Seventh-day Adventist Church, at particular po ay si Mamiden Lumbaw. Kakagreet lang po niya sa akin kagabi. Talagang hindi po sila bumibitaw sa ating lesson quarterly review na ito. Ito raw po ang pinag-aaralan nila gabi-gabi sa kanilang worship. Ganon din po sila Ate Emma, si Kuya Eli. Kinukumusta po kayo, lalo na ang inyong nanay ni Auntie Ellen. Ganon din po ang Lutukan Seventh-day Adventist Church at ang Baesa Seventh-day Adventist Church po. Ang mga taga-subaybay po natin na nasa ibang bansa, kagaya po ng nasa Europe, nasa Ireland, nasa Singapore, sa Thailand, sa Palau Island, Saudi Arabia, sa Australia. Nandiyan po ang ating sponsor at founder po ng Solid Rock Ministry, si Brother Yugern and Malu Bukojemski. Pinabati po namin kayo. At tayo po ay pupunta na sa ating topic. Sabi po nga natin, nasa ikapitong topic na tayo at ito po ay pinasigla ang pag-asa. Ngayon po ng ating palagiang ginagawa, hihingi po muna tayo ng tulong sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos ka po makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa pagkakataong ito na mag-aaral kami ng inyong banal na salita. Kayo po nawa ang gumabay sa amin, kayo po ang magsalita para sa amin, at amin pong maipahayag na muli ang inyong kalooban sa pamamagitan po ng programang ito. Tulungan po ang mga nakikinig at nag-subscribe nito, ang nanonood nito. Tuloy niyo po ang bendisyon, Panginoon, kung sumaamin at sa patawan po sa aming mga kasalanan, sa pangalan po ni Jesus. Ang ating pong talatang sasauluhin ay nasa Isaiah 25:9. At sasabihin sa araw na iyon, ito'y ating Diyos, hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating hinihintay siya, tayo'y matuwa at magalak sa kanyang pagliligtas. Ang pagbabalik ni Kristo ay isa sa pangunahing paksa, yung banal na kasulatan. At ito ang naging inspirasyon ng mga reformador. Tinataya na mayroong 1,845 na talata sa Lumang Tipan na binanggit ito. At 216 kapitulo sa Bagong Tipan naman ay mayroong mahigit na 300 na referensya tungkol dito. Tinatayang bawat 25 na talata, isa ay tumutukoy sa pagbabalik ni Kristo. Matapos na lumubog ang Protestantismo sa Europa, nagkaroon ng mga pagkakabahabahagi at kaguluhan, alitan. Sinikap ng iba na maghanap ng lugar na sila ay maging malaya. At ito ay naghatid sa marami sa buong bayan ng Amerika. Buhat rito ay nagkaroon ng interes sa pag-aaral ng marami tungkol sa muling pagbabalik ni Kristo. Sa marubdob na pag-aaral ni William Miller, dumating siya sa Daniel 8:14 na tila naghahayag ng eksaktong araw ng pagbabalik ni Kristo. Marami ang tumanggap nito subalit nabigo. Pinag-aralan muli ang mga talata at nasumpungan ang tinutukoy nito ay hindi ang pagbabalik ni Kristo sa lupa,
kundi ang kanyang gawain upang ihanda ang tao sa kanyang pagbabalik. Narito po ang mga katanungan na ating pag-uusapan sa araw na ito. Number 1, ano ang dakilang pangakong iniwan ni Kristo sa kanyang mga alagad na siyang naging inspirasyon sa mga mananampalataya ng una? Pangalawa pong tanong, papaano inihahayag sa Biblia ang paraan ng pagbabalik ni Kristo? Maghaharing 1,000 years. Okay po. Pangalawa pong katanungan, papaano inihahayag sa Biblia ang paraan ng pagbabalik ni Kristo? Pangatlo pong katanungan, papaano itinuturo ang paraan ng pag-aaral upang maunawaan ang mga hula sa Biblia? At pang-apat, papaano natin dapat unawaan ang 2,300 na mga araw sa Daniel 8:14? Ulitin ko po ang question number 1, ano ang dakilang pangako na iniwan ni Kristo sa kanyang mga alagad na siyang naging inspirasyon ng mga mananampalataya ng una? Alright po, atin pong titingnan. Subalit, ipagpapauna po namin na kunting pasensya po kung paminsan-minsan ay tayo ay makarinig ng mga ugong ng sasakyan sapagkat tayo po naman ngayon ay nandito sa aming humble na kubo na malapit sa highway. Sapagkat ganyan po talaga, mayroong mga pagkakataon na kinakailangan natin na lumipat kasi sa pangangailangan. Kaya po sa unang katanungan, ano yung mga naging inspirasyon, naging gabay ng mga reformador, mga unang mananampalataya upang sila ay masaya at patuloy na magtiwala sa ating Panginoon sa kabila ng mga lahat ng pangyayari? Tingnan natin dyan sa Juan 14, 1-3. Ano ang sinasabi ng ating Panginoon? Huwag magulumihanan ng inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kung di gayon, ay sinabi ko sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay tumuon. So maliwanag po ang sinasabi ng ating Panginoon, huwag kayong magulumihanan. Ibig sabihin, mayroong maraming mga bagay na mangyayari na maaaring magdala sa tao ng kagulumihanan. Ano po? Ng mga pag-aalala. Data po sinasabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Sapagkat matapos ang lahat ng ito, babalik ako. So ito po yung naging inspirasyon ng mga mananampalataya nung unang panahon. Ang katiyakan ng ating Panginoon ay muling babalik upang kanyang tanggapin ang lahat ng sa kanya'y lumalapit at kanyang ipagsasama kung saan man siya naroon, sila man ay doroon. So ito po yung nagpakalaking pangako ng Panginoon. Opo, sinasabi niyang mayroong kagulumihanan. Hindi niya direktang sinabi, subalit yung warning o yung kanyang babala na sinasabing huwag magulumihanan ng inyong puso. Ibig sabihin, mayroon talagang maraming mangyayari sa buhay ng Kristiyano sa kanilang paghihintay sa pagbabalik ng Panginoon na magdadala ng kagulumihanan. Una, siyempre, yung kamatayan. Ano po? Sapagkat inaasahan nila na darating na kagad ang Panginoon, subalit hindi pa dumarating. Lalo pat, marami na ang nangamamatay, marami na ang pinapatay, marami nang inuusig. Subalit ang isang katotohanan, sinasabi ng Panginoon, babalik akong muli. Ito yung kanilang naging inspirasyon at marapat maging inspirasyon ng bawat isa sa atin. Opo, sa ating pamumuhay, maraming kagulumihanan, maraming mga suliranin. Data po at sinasabi ng Panginoon, ang lahat ng yan ay kanyang tatapusin. Ang lahat ng yan magwawakas sapagkat siya ay babalik at muling kukunin o kanyang ipagsasama ang lahat ng sa kanya'y tumanggap, sa lahat na sa kanya'y nanampalataya at nanali. Kaya kapag tinignan po ninyo
doon sa 1 Tesalonica 4:13 hanggang 18, sa Titus 2:1 hanggang 3, andyan po yung mga kagulubihanan na naging karanasan ng mga mananampalataya na sila'y nag-aalala dahilan sa kamatayan. Subalit sinasabi, huwag kayong mag-alala sapagkat babalik ang Panginoon, wala sa ating maiwan, walang mauuna. Tayo'y sama-samang aagawin sa ulap, maging ang mga patay na nangamatay na ay bubuhayin na maguli. Ito ang maliwanag na sinasabi. Kaya ito ang naging inspirasyon ng lahat ng mga mananampalataya sa Diyos, 10 ng mga reformador, at marapat maging inspirasyon ng bawat isa sa atin. At ngayon naman po sa ating pangalawang katanungan, papaano inihahayag sa Biblia ang paraan ng pagbabalik ni Kristo? Ayan, ito po ay napakahalaga na pag-aralan natin yung pagbabalik ni Kristo. Sapagkat sinabi ni Kristo, darating siya sa oras na hindi iniisip. Kagaya ng pagdating ng mga magnanakaw na hindi nalalaman kung kailan. Ano po? Subalit, ang Panginoon nga ba ay darating na hindi malalaman ng kahit na sino man? Meron ding nagsasabi na, Panginoon, matapos na bumalik, ay maghaharing 1,000 taon at magtuturo. Kaya sabi ng iba, no problem, kahit ano na lang ang ating ipamuhay ngayon sapagkat ang Panginoon naman ay maghahari ng 1,000 taon at sa panahon na yon itutuwid niya ang lahat. Ano nga ba ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon? Tingnan natin dyan sa Mateo 24:27, pagkatapos ay 30 at 31. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. At kung magkagayoy lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at kung magkagayoy magsisitagoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at makikita nila ang anak ng tao na pariritong sumasa mga alapaap ng langit, na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. At susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakakak at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa 4 na hangin ng sanlibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. So, napakaliwanag po ng sinasabi. Bagamat sinasabi ng Panginoon na hindi natin alam kung anong araw, anong oras, sinasabi naman na ito ay malalaman natin sapagkat ito'y ating makikita, ating maririnig, sapagkat libo-libong mga anghel na mayroong trumpeta patutunugin at magkakaroon din ng lindol. Kaya hindi maaaring ito ay malihim, bagamat hindi alam kung anong araw, anong oras, subalit kapag dumating na malalaman. Hindi po yung sinasabing secret rapture, na bigla na lang mawawala yung kasama mo at inirapture na pala. Ang banal na kasulatan po nagsasabi ng sasaysay na ito ay makikita, maririnig ng lahat, kahit pa yung mga namatay na. Sabi sa Apokalipsis 1:7, kahit yung nagsiulos kay Kristo, makikita nila. So, napakaliwanag po na sinasabi at itinuturo ng banal na kasulatan na ang pagbabalik ng ating Panginoon ay hindi malilihim. Lihim yung oras at araw, subalit hindi yung kanyang pagdating. Sapagkat mayroong pagkabuhay na maguli, mayroong tunog ng trumpeta, mayroong kidlat. Lahat po ito ay mga palatandaan na nagsasabi ng pagbabalik ng ating Panginoon. Kagaya po nung 10 dalaga, alam nila lahat na darating. Hindi nga lang nila alam ang oras. Kaya yung iba, hindi nagdala ng ekstrang langis. Bakit? Akala nila'y darating kaagad. Ano? Subalit, hindi kaagad dumating. Subalit nang dumating, alam nilang lahat. Kaya lang, yung 5 hindi handa. Yung 5 ay naging handa. So ang mahalaga, kinakailangan anumang oras, handa tayong panat.
Okay po, at ngayon naman po sa pangtatlo nating katanungan, papaano itinuturo ang paraan ng pag-aaral upang maunawaan ang mga hula sa Biblia? Ayan, ito po ay napakalaga na ating unawain mabuti. Sa Daniel 1:17, ano ang sinasabi? At tungkol nga sa apat na binatang ito, pinagkalooban sila ng Diyos ng kaalaman at katalinuhan sa lahat ng turo at karunungan, at si Daniel ay may pagkaunawa sa lahat ng pangitain at mga panaginip. Yan. So, dito po sinasabi, yung apat na magkakaibigan ay binigyan ng Diyos ng karunungan. At si Daniel ay binigyan ng pangunawa. Sa madaling salita, ang sinasabi, ang Panginoon ang makapagbibigay sa atin ng karunungan upang maunawaan natin ang banal na kasulatan, ang propesiya. Kaya napakalaga na tayo ay mananalangin, ating hihilingin sa Panginoon, na tayo ay gabayan, tayo ay pangunahan sa ating pag-aaral. Hindi po maaari sa pamagitan lang ng ating sariling karunungan. Tingnan po natin sa Daniel 2:45, ano siya sabi? Yamang iyong nakita na ang isang bato ay natibag sa bundok, hindi na mga kamay at pumutol ng mga bakal ng tanso, ng putik, ng pilak at mga ginto, pinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung anong mangyayari sa harapin, at ang panaginip ay tunay at ang pagkapaaninaw niya ay tapat. So, ang Diyos po ang nagpahayag sa hari. Di ba? Hindi dahilan sa sariling karunungan ni Daniel nung kanyang mga kaibigan, kundi mayroong Diyos sa langit na nagpahayag nito sa kanila. Tingnan pa po natin dyan sa aklat ni Pedro. 1 Pedro 1:10 at 11. Ano ang sinasabi? Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat ng maigi ang mga propeta na nagsisihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo, na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailangang panahon ituro ang Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng katotohanan ng una ang pagbabata ni Kristo at mga kaluwalhati ang halili sa mga ito. So, napakalaga po. Mananalangin tayo. Pangalawa, sasaliksikin nating mabuti. At pag-aaralan nating mabuti ang mga sinasabi ng banal na kasulatan. So, napakalaga po yan. Una sa lahat, panalangin. Pangalawa, maingat na pagsisiyasat ng mga bagay na ipinapahayag ng Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Napakalaga po yan. At ang huli, ang sabi sa Apokalipsis 1:1-3, napakalaga po nito. Ang apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanya mga alipin sa makatuwid ay mga bagay na nararapat mangyaring madali at Kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng Kanyang anghel sa Kanyang alipin na si Juan, na sumaksi sa salita ng Diyos at sa patutuon ni Jesucristo sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahon malapit na. So, maliwanag po. Una sa lahat, aalamin natin na ang banal na kasulatan, kapahayagan ni Kristo. Siya ay gumamit ng mga propeta, ipinahayag niya ang mga bagay na ito. Kaya mahalaga na una, hihingi natin sa Kanya ang tulong. Pangalawa, sisiyasatin nating mabuti. At ang pangatlo, tayo ay maging handa na sundin ang lahat ng mga sinasabi rito. Alam po ninyo, marami ang nahadlangan na maunawaan ng banal na kasulatan, hindi sapagkat mahirap unawain ang banal na kasulatan, kung hindi handa na sundin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. At kapag ang tao ay hindi handa sapagkat mayroon na siyang mga preconceived ideas, ang mangyayari, maghahanap ka ng isusuporta mo doon sa iyong dati nasa sa isipan na para yung iyong dating ginagawa ay manatiling iyong ginagawa. So napakalaga po yung willingness na tayo ay pasakop sa Diyos at sumunod sa lahat ng Kanyang ipinag-utos, ipinagtatagubilin, itinuturo sa bawat isa sa atin.
Kaya ang wika riyan, mapalad ang taong gumagawa nito, hindi lang kanyang binabasa, kung hindi sinusunod, isinasa kabuhayan kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. At ngayon naman po sa ating pang-apat na tanong, at ito na po ang huling tanong natin sa talakayan natin ngayon, number 4. Papaano natin dapat unawain ang 2,300 na mga araw sa Daniel 8:14? Ayan. Tingnan po natin ang background dito. Mula sa talatang 11, basahin natin hanggang sa 14 para maunawaan natin. Kasi ito po yung talata na ginamit ni William Miller na nagdala sa kanila sa kabiguan at kapag minsan hanggang sa ating kapanahonan, nagdadala pa rin ng ilang mga kabiguan. Ano ang mahalagang aral na masusumpungan natin dito sa Daniel 8:14 na ito? Titingnan natin mula sa talatang 11. Oo, nagmalaki hanggang sa prinsipe ng hukbo at inalis niya sa kanya ang palaging handog na susunugin at ang dako ng kanyang santuaryo ay binagsak. At ang hukbo ay nabigay sa kanya na kasama ng palaging handog na susunugin dahil sa pagsalangsang at kanya iwinaksi ang katotohanan sa lupa at gumawa ng kanyang maibigan at guminhawa. Nung magkagayon narinig ko ang isang banal na nagsalita at ang ibang banal ay nagsabi sa isang yaon na nagsalita, hanggang kailan magtatagal ang pangitain tungkol sa palaging handog na susunugin at ang pagsalangsang na sumisira upang magbigay ng sanktuaryo at ng hukbo upang mayapakan ang paa. At sinabi niya sa akin hanggang sa 2,300 hapon at umaga kung magkagayoy malilinis ang sanktuaryo. So mga minamahal, dapat po uunawain natin na ang tanong hanggang kailan, alin? Yung pagbagsak ng katotohanan sa lupa, na yung palagi handog na susunugin ay aalisin doon sa prinsipe ng hukbo, yung katotohanan ay yayapakan, at yung hukbo ay yayapakan sa ilalim ng kanyang mga paa. Ito po yung background na itinatanong hanggang kailan ito. So dito po, hindi lang yung paglilinis sa sanktuaryo, yung paglilinis sa sanktuaryo, ito yung pinaka-culmination. Ito yung pinaka-dulo. Subalit, una, yung katotohanan, yung hukbo, yung palaging handog na susunugin, hanggang kailan ito mananatiling nasa ilalim ng paa nung manguusig. Ang sinasabi, hanggang sa 2,300 araw, hapon at umaga. Yun po ang sinasabi. So dito po, hindi lang yung cleansing of the sanctuary ang sinasagot, kung hindi yung hanggang kailan ituturo na dito sa lupa yung sanctuaryo na dapat nating lapitan. Hanggang kailan itatago ang katotohanan na ang tunay na tagapamagitan, ang tunay na saserdote ay nasa langit ang ating Panginoong Jesucristo. Hanggang kailan? So dito po yung 1844 na sinasabi natin, bakit lumabas na 1844? Mamaya ay ating titingnan. Ang tinuturo dito, hindi lang yung paglilinis ng sanktuaryo, kundi paglitaw ng katotohanan, pagsasauli sa tamang tagapamagitan kung tayo ay nangangailangan ng tulong, kung tayo ay kinakailangan na humingi ng kapatawaran, hanggang kailan ito bago maiturong muli. Ang sinasabi diyan ay pagkatapos ng 2,300 days. Ibig sabihin mga minamahal, ang tunay na iglesia lilitaw, mahayag muli matapos ang 1844. At yung turo at aral patungkol sa sanktuaryo sa langit ay magiging relevant o lilitaw na muli. Ano ba? Sapagkat ito ay inalis doon sa prinsipe. At sino? Yung prinsipe ng hukbo na marapat nating lapitan, lilitaw rin yan at lalabas sa panahong ito matapos ang 2,300 days. Ang tanong, paano natin makukuha yung katapusan ng 2,300 days?
Alam po ninyo, ito ay idinalangin mabuti ni Daniel, siya ay nag-fasting at pagkatapos sa pag-ibig ng Diyos, sa dakilang karunungan ng Diyos, ipinahayag ito sa kanya. At titingnan natin yung pagkapahayag sa Daniel 9:24 at 25. 70 sanglinggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan ang walang hanggang katwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula upang pangiran ang kabanal-balanan. Iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isaulit itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe, magiging 7 sanglinggo at 62 sanglinggo, ito'y matatayo uli na may langsangan at kuta sa makapidbagay sa mga panahong mabagabag. So, maliwanag po ang sinasabi. Paglabas, mula sa paglabas ng utos na isauli, itayong muli ang Jerusalem. Ibig ko pong maging malinaw ito sa atin. Paglabas ng utos na isauli, itayong muli ang Jerusalem. Doon mag-uumpisa. Ang sadyan, 70 sanglinggo, ibinigay sa iyong bayan. So, hindi na po natin pag-aaralan yung mga detalye nung 70 sanglinggo na yon. Subalit, dito tayo magpo-focus sa sinasabing magmula sa paglabas ng utos. Mangyari po, nagkaroon ng 3 kautusan patungkol sa pagsasauli. Una, si Cyrus. Ang sabi ng iba, bakit diyan kayo nag-uumpisa kay Artaxerxes? Para lang mapatama ninyo doon sa inyong 1844? Bakit hindi yung kay Darius? Sapagkat si Darius ay nagkaroon din ng kautusan. Bakit yung kay Artaxerxes? Kapag kayo niyo pong pinag-aralan ang aklat ng Ezra, maliwanag na sinasabi, ang kautusan ni Cyrus ay patungkol sa pagtatayo ng templo, hindi ng Jerusalem. Sabi ni Cyrus, sige, humayo kayo at itayo ninyo ang templo sapagkat ako'y inutusan ng Panginoon. So, ang kautusan ni Cyrus patungkol sa templo. Ano naman yung kay Darius? Yung kay Darius, matapos na mag-utos si Cyrus, ito ay kinontra ng mga mamamayan. So nagpigil ito. Subalit umapila ang mga Hudyo. At sabi, tingnan mo ang kasulatan sapagkat si Cyrus ay nagbigay ng kautusan. Siniyasat, nasumpungan na gayon nga. Kaya sinabi ni Dario, sige, lahat na nagnanais na matayo ang templo, humayo at suportahan ito ng kayamanan mula sa kabangyaman ng kaharian. Itayo ang templo. Datapwat, pagdating doon sa panahon ni Artaxerxes, makikita po ninyo na ang kanilang itinatayo hindi ang templo sapagkat yung templo ay tapos na. Ang kanilang itinatayo ang kuta, ang lansangan at ang Jerusalem. Kaya doon po tayo nag-uumpisa sa 457 BC na siyang panahon na si Artaxerxes ay nag-utos na itayong muli ang Jerusalem, ang kanyang lansangan at ang buong bayan. Alam mo? So hindi po tayo nagkakama-kamalang na para patamain doon sa ating iniisip na kaustuhan. At ito po ay talagang ayon sa banal na kasulatan. So bilang Seventh-day Adventist, maganak po tayo. Huwag po tayo maya, huwag tayo matatakot. Nasasabihin na, uyagin nyo naman pananampalataya ay pinagtama-tama nyo lang sa halip na kunin ninyo yung kay Darius o kay Cyrus sapagkat yun ang nauna, kinuha ninyong kay Artaxerxes. Maliwanag po ang banal na kasulatan. Tingnan po ninyo sa aklat ng Ezra na ang kay Cyrus patungkol lang sa templo. Kay Darius, inireiterate lang yung kautusan ni Cyrus. Datapwat pagdating
kay Artaxerxes, yung mga tao nagko-complain. Tingnan mo yung mga taong pinahintulutan mong umuwi. Itinatayo na ngayon yung kanilang bayan. At tandaan mo, mahal na hari, kapag ka pinahintulutan mo, kapag ka pinabayan mo, hindi na yan magbabayad ng buwis. Subalit, matatag ang kautusan ni Artaxerxes, itayo. At naitayo ay yun sa sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya doon po tayo nag-uumpisa nung pagbibilang ng 2,300 days. At sa kabutihan pala, ito ay natapos talaga noong 1844 sa buwan ng Oktubre. Tibalit sila'y namigo sapagkat ang inakala nila ay ang sanktuaryo itong lupa. Maliwanag po ang sinasabi sa aklat ng Daniel, sa aklat ng Hebreo, na ang sanktuaryo na pinag-uusapan dito doon sa langit. Sapagkat kapag tinignan po ninyo sa Daniel 7, ang isang anak ng tao ay pumunta roon sa luklukan ng matanda sa araw. Hindi dito sa lupa. At ngayon po, yan po natatapos ang ating talakayan, mga minamahal. At narito po ang summary ng ating pinag-aralan ngayon. Number 1, maraming kagulumihanan sa lupa, subalit laksan ang loob, babalik muli si Jesus upang tapusin ang lahat ng kahirapan, maging ang kamatayan. Number 2, ang pagbabalik ni Kristo ay tulad sa isang kidlat na nakikita ng lahat. At may malakas na dagundong ng tunog ng trompeta ng libo-libong anghel. Ang 3, ang propesiya ay kapahayagan ng Diyos at Diyos rin ang tumutulong maunawaan ito. At 4, ang Daniel 8:14 ay nakatuon sa gawain ni Kristo sa pagliligtas at ng gawain ng kanyang iglesia sa paghahayag ng tunay na kaligtasan. So mga minamahal, sana po tayo'y natulungan ng ating pag-aaral na ito. Ang pagpapala naman ng Panginoon ay sumating lahat. Tayo po'y manalangin. Ama po namin banal, salamat po sapagkat ikaw na aming Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Iyong ihinayag ang mga bagay na marapat naming maunawaan. At salamat sapagkat ito'y maaaring maunawaan kung amin lamang hihingin ang iyong banal na tulong at pamatnubay. At kung kami ay maging handang sumunod sa iyong mga paggabay sa bawat isa sa amin. O Mabanal, salamat sapagkat ipinakita ang katotohanan na ito ay mangingibabaw matapos ang 2,300 days. At salamat na ito ay iyong ipinaalam sa tao. Salamat na ito ay aming naunawa, aming natanggap. O Mabanal, tulungan nawa ang aming pananampalataya na magtumibay sa kabila ng lahat ng mga kagulumihanan sa lupa. Magkaroon kami ng matatag na pagtitiwala na ikaw na aming Diyos ay tapat at banal, hindi kami pababayaan ng aming Panginoon ay muling babalik upang kami tanggapin at ipagsama sa iyong banal na kaharian. Ipagpatawad po ang mga panahon na kami nagkukulang, nagkakasala, at linisin po nawa ang aming puso't isipan, alam-alam pong lahat sa ikaluluwa natin ng iyong pangalan at ng pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa mga minamahal, maraming salamat na po. Hanggang sa susunod na linggo, magsama-sama po tayo muli sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos.